Magandang araw sa inyong lahat. Unang-una, bago ko simulan ang panayam na ito, nais kong humingi ng paumanhin sa aking hindi pagdalo sa inyong pagsasalo-salo. Ito ay sa kadahilanan ngayong araw na ito, Miyerkules, ay ginampanan ko ang aking tungkulin bilang Vice-Presidente para sa pananaliksik sa pamantasang Pan-Pacific sa Pangasinan at mahigit 12:00 na ng gabi ng araw na ito, ng umaga diyan, ng umaga at maya-maya lamang ay tutungo na rin ako sa aking klase naman bilang isang mag-aaral na nagdadalubhasa sa traditional Chinese medicine. Isasara ko na ang aking camera sapagkat ako'y naghahanda na rin para sa aking pamamahinga at ngunit nais ko pa rin ibigay yung panayam na ito gaya ng aking napangako para sa mga mag-aaral sa PUP. Ang panayam na ito ay ginagawa ko at tinatala ko sang-ayon na rin sa imbitasyon sa akin ng Polytechnic University of the Philippines, lalo na ng Societas Philosophiae sa kanilang bukluran sa buwan. At ang tema ay Bukluran sa Buwan, Pag-apak sa Liwanag na Abot Tanaw. At ang temang naibigay sa akin ay Gabi at ang Liwanag ng Buwan. Diyan kikilos ang aking panayam ngayon. Liwanag at dilim. Ang balangkas ng aking panayam ay nahati sa 5 bahagi. Nais kong simulan ito sa pagbibigay ng pambungad at pagtalakay tungkol sa halaga ng liwanag sa usapin ng filosofiya. Ngunit sapagkat dilim din ang pinag-uusapan, nais ko ring bigyang diin hindi ang buwan, kundi ang bituin. May kadahilanan kung bakit bituin ang aking binibigyang diin. Pagkatapos kong pag-usapan ang mga bituin, nais ko namang talakayin ang kung ano ngayon, no? Batay sa aking mga pagmumuni-muni, ano naman, at nais kong itong bigyan ng magandang katapusan. Una, malinaw na merong pagpapahalaga sa liwanag sa usapin ng filosofiya. Tila baga na ang karunungan ay talaga naman sa ayaw natin o sa hindi ay kadalasang inuugnay sa liwanag. May natatangi yatang ugnayan ang ating mga mata at ang liwanag. At sa ganyang kadahilanan, laging tinatanaw ang karunungan na may kaugnay lagi sa liwanag. Ayon kay Platon, sinabi raw ni Socrates na ang filosofiya ay patungkol sa isang ubos lakas na pagsubok na tuklasin ang katotohanan. Gustong-gusto ko yung salitang ubos lakas. Ibig sabihin, ito ay sinadya, ito ay ginusto, at ito ay pinaghirapan. Gaya ng ang isang mag-aaral na sumusubok intindihin ang isang bagay ay ubos lakas rin at nangangahulugan ring ubos oras na umuupo sa isang teksto o sa isang bagay at sa abot ng kanyang makakaya, sinusubukan rin itong intindihin
o kaya naman ay bigyang saysay. Ngunit sa filosofiya, hindi lamang ito usapin ng ubos lakas, kundi ay usapin rin ito ng pagsubok na tuklasin ang katotohanan. Ngunit ano nga ba yung katotohanang pinag-uusapan riyan? Sa ikapitong libro ng Politeia o mas kilala sa tawag na Republic ni Platon, inihahambing niya ang katotohanan sa araw. Sa wikang Ingles, tawag natin dito allegory of the sun o sa liwanag. Para bagang ang katotohanan ay isang pagkakita sa liwanag, sa araw. Kaya nga, sa kwento ukol na rin sa kuweba o Allegory of the Cave, sa parehas na libro, Book 7, kinakailangang makita kung gaano komportable yung mga taong nasanayan ang kadiliman at kung papaano kinakailangang kalad ka rin papalabas yung preso upang matutunan nitong makita kahit na mahirap yung katotohanan na dulot ng liwanag. Gustong-gusto ko yung kung babasahin lamang natin muli yung kwento ng mula sa kuweba, hindi yan ninais ng presong parang nakakawala lamang siya sa kanyang rehas at para na lang parang otomatiko na lang na lumapit sa liwanag. Walang ganun. Sa kwento ni Platon at kahit basahin nyo, kinakailangang kalad ka rin yung preso papalabas ng kuweba patungo sa liwanag. Yan rin ang binibigyang dahilan kung bakit ang pedagohiya o andragogiya ay may isang uri ng pamimilit, pagkakaladkad, pagtuturo sa totoo. Diyan natin makikita kung bakit laging iniintindi ang katotohanan bilang liwanag. Hindi aksidente, hindi aksidente halimbawa na sa filosofiya laging pinag-uusapan ang phenomena. Phenomena ay laging simula't una may kinalaman sa liwanag. Phi. Kailangang pansinin na parang kung hindi na ito ukol sa liwanag, wala na itong karunungan. At doon natin nakikita kung bakit merong natatanging pagpapalaga sa liwanag. Di ba? Sa liwanag. Bakit laging liwanag ang tingin natin dyan? Di ba? Phenomena. Isang uri ng pag-alam na may kinalaman sa liwanag. Ngunit natanong na ba natin na kung ang karunungan ay puno ng liwanag, ano naman ang itsura ng mundo kung ito'y puno ng liwanag? Sa isang mundong
walang anino o walang kadiliman, marahil magandang tanungin, ano ang hindi natin nakikita? Sa mundong lahat na lang ay puro puti, puro liwanag. Ano marahil ang hindi natin nakikita? Sa isang banda, sasabihin nyo, may mga bagay kasi sir na nangyayari sa dilim. Marahing lihim ang nangyayari sa dilim. Maraming baho ang nangyayari sa dilim. Maaring ito'y mabuti tulad ng simpleng pagtatalik ng magkairog, mag-asawa sa dilim. Ngunit maaari rin itong maging masama tulad ng karahasan na ginagawa rin sa konteksto ng kadiliman. Ngunit higit sa posibilidad ng mabuti at masama, kailangan tanungin pa rin natin. Sa mundong puno ng liwanag, sa mundong puspos ng liwanag, ano nga ba ang hindi natin nakikita? Sa mga syudad tulad ng Metro Manila, makikita natin ang mga bagay na puno ng liwanag. Pagsapit ng dilim, sobrang liwanag ng Mercury Drugstore, o kaya naman ng 7-Eleven. Sobrang liwanag, puting liwanag. Maaari nang sabihing ito'y masakit sa mata. Nakakabulag. Kung kaya't kailangan nating tanungin, no? Kagagaling ko lamang mula sa Pangasinan at marami akong nasalubong ng mga sasakyang linunod lang ako sa liwanag. At sa lakas ng liwanag, natanto ko yung liwanag sabay ring nagpapakita, ngunit sabay ring nakabubulag. Oo, binibigyan ako ng liwanag ng pagkakataong makita ang lahat ng bagay, pero oo rin, sa pamamagitan ng liwanag, marami rin akong hindi nakikita. Nakakabulag rin. At alam natin yan. Sa syudad na puno ng liwanag, tulad ng Metro Manila, mahirap makita ang mga bituin. Mahirap makita ang mga bituin sa langit. At interesante yan, sapagkat ninanakaw ng liwanag ang iba pang uri ng liwanag. Sabi ni Kant, may dalawang bagay raw na nagdudulot sa kanya ng pagkamangha. Ang mga bituin sa itaas at ang batas moral sa kalooban. Dalawang bagay na nagdudulot ng pagkamangha. O, may salita yata ang mga Griego tungkol sa o na may kinalaman sa simula ng filosofiya. Thomazine. Wonder. Diba? Kung ang filosofiya ay nagsisimula sa wonder,
kailangan nating tignan ano ang maaring mawala sa atin sa kontekstong hindi na natin nakikita ang maraming bagay. May mga katotohanan na maaring hindi na natin makita dahil sa sobrang liwanag. Maaring may mga katotohanan rin na maaring lunurin ng sobrang liwanag, ng sobrang kasiguraduhan, ng saradong pag-iisip. Maaring ang tanaw natin lagi sa karahasan o ang tanaw natin lagi sa buhay ay ang gawin ng tama. Ngunit sasabihin sa atin ng ibang mga teologo na ang tama, right, ay hindi laging mabuti, good. Ang simpleng paggawa ng tama ay hindi nangangahulugang ginawa ang mabuti. Kung kaya't kailangan natin niyang tingnan sa ating pamimilosopiya. Kung siguradong sigurado ako sa kaisipang Marksista, hindi ba't isang sobrang liwanag iyan? Sobrang kasiguraduhan? Sobrang paghawak sa totoo. Sasabihin sa atin ng mga pilosopo, kailangan rin ng hindi pagkasigurado. Hindi natatagpuan ng totoo, hindi dumarating ang karunungan, ang katotohanan, kapag alam mo na ang lahat. Paminsan makakatagpo kayo ng mga grupo ng mga pilosopo na nagpapanggap na alam nila ang lahat-lahat. Mga gago. Mga grupo ng pilosopong ayaw makipag-usap. Nagmamagaling. Para kay Hegel, ang kwago ni Minerva na simbolo ng karunungan ay dumarating lamang pagsapit ng gabi. Marahil ito ay sapagkat itataboy ng sapat na liwanag ang karunungan. Marahil sapagkat kapag sarado na ang iyong pananaw sa mga bagay-bagay, wala nang naidadagdag na karunungan. Kwago ni Minervang dumarating lamang pagsapit ng gabi. Dito natin makikita yung isang nibel at uri ng pagtatalaga, pagpapakumbaba, pangingilatis. Pagtatalaga. Hindi ba't noong mamamatay na si Socrates, natagpuan siya ni Crito sa kanyang seldang mahimbing na natutulog.
Kung nabasa nyo na yung dialogo ni Platon na ang pamagat ay Krito, magugulat pa kayo na kahit na may pagmamalay na si Socrates na marahil ang kanyang kamatay ay naririyan na, kaya pa rin niyang matulog. At matulog ng mahimbing. Isang uri ng pagtatalaga. Isang uri ng pagtanggap para sa posibilidad ng bukas. Para sa pagkagulat sa bukas. Oo, yun yata ang pinakatamang salita riyan. Kung siguradong sigurado na tayo sa lahat ng posibilidad, hindi ka na maaaring magulat. Alam mo na lahat ng susunod na mangyayari. Hindi ba boring na buhay yan? Kung ang pinaglalaban mo lamang ay kung anong gusto mo, ano ka? Spoiled brat? Huwag filingera. Hindi lamang ikaw ang tao sa mundo. Pagtatalaga. Pangalawa, pagpapakumbaba. Dito makikita ang kahalagan ng pagpapasyensya. Kailangang hintayin ang pagdating ng kwago ni Minerva. Dito mo makikita rin yung ugnayan ng kwago ni Minerva sa isa pang kwentong patungkol rin sa isang misteryosong ibon rito sa Pilipinas, ang ibong Adarna, na dumarating lamang pagsapit ng dilim. Siyempre, kung nakatulog ka dahil wala kang pagtatalaga, may iputan ka at magiging kang bato. Ngunit dyan nyo rin makikita yung pagpapakumbaba. Hindi ko hawak ang pagdating sa totoo. Kailangan ko lamang maging bukas para rito. Hindi ko maaring sabihin na alam ko na yan. Nasabi na lahat ng pwedeng sabihin tungkol kay Platon, tungkol kay Hegel, kay Heidegger. O kaya hindi mo pwedeng sabihin na siguradong sigurado ako, alam ko yung totoo tungkol sa bagay na yan. Mayabang. Nagmamagaling. Kaya't kailangan ng atensyon. Kailangan ng pangingilatis. Dito nyo makikita hindi lamang yung kababaang loob. Kababaang loob para matuto, para madapa. Dito nyo makikita sa pag-aaral ng filosofiya. Hindi laging yung pinakamaganda ang nagdudulot ng pinakamalalim na kasiyahan. Pwedeng ang ganda-ganda ng trabaho mo pero miserable buhay mo. Pwedeng hindi maganda yung trabaho, sapat lamang, ngunit masaya ka. Hindi liwanag lagi. Paminsan, bituin rin. Kung titignan nyo ang bituin, kahit kadalasan linalarawan ito bilang perpektong star, totoo, basag ang mga bituin. Iba-iba ang hulma nila. Kaya nga sasabihin ni Socrates sa dialogong Phaedrus, mahalaga yung kabutiang loob.
Hindi sapat na alam mo kung ano ito, sinabi niyan. Mahalaga yun, oo. Pero sa pangingilatis, makikita mo may papel ang kabutihang loob. May dinudulot na karunungan ang kabutihang loob. Kaya nga, makikita nyo, paano ba nahuli ni Prinsipe Juan ang ibong Adarna? Tinulungan niya yung ermitanyo, isang uri ng kabutiang loob. Hindi, bagkus, ang nais kong sabihin ay hindi na angkin ang katotohanan. Walang may hawak ng katotohanan sa puro nitong liwanag. Kung tutusin, ang isang imahe, letrato, ay lagi ng simula't una laro ng liwanag at dilim. Kung kaya't yung mga taong nagpapanggap na purong-puro sila, malinis sila, hindi sila nagkakamali, sasabihin ko na sa inyo ngayon pa lang, gago ang mga iyan. Sapagkat sa konteksto ng purong liwanag o ang konteksto ng purong liwanag ay nangyayari lamang sa loob ng isang utopia. Isang ideal na mundo, ngunit sa kanyang pagka-ideal, hindi ito totoo. Hindi totoo. Kathang isip lamang. Sa ayaw natin sa hindi, yung taong nakakita ng liwanag sa labas ng kuweba, hindi nagiging pilosopos dahil nakita niya na yung liwanag. Nagiging filosofos siya sapagkat kinakailangan niyang bumalik muli sa loob ng kuweba. Sa isang sa isang para sa isang pintor, ang pagpapalabas ng isang imahe ay lagi na't simula't una laro ng liwanag at dilim. Hindi ba yan yung chiaroscuro? Laro ng liwanag at dilim na nagdudulot ng paglabas ng mga imahen. Nakita nyo na ba ang letrato nyo kung ito'y puro puti lamang? Kung kaya't ang katotohanan, sapagkat ito'y laging laro, ay lagi ng patuloy na dumarating. Patuloy na nagpapakita. Zozainta phenomena, sabi ng mga Griego. Dulot lahat ng bagay ng laro ng liwanag at dilim. Sa filosofiya ng mga Tsino, ito ang laro ng yin, dilim, at yang, liwanag. Ngunit kung papansinin yung laro ng yin and yang, sa pinakamailalim, sa pinakarurok ng kadiliman, yung pinakamalaking aspeto na madilim, may liwanag rin. Ngunit ganun rin sa liwanag, sa pinakalalim ng purong liwanag, may dilim rin. Maraming maaring matutunan mula riyan. Pangingilatis. Isang uri ng pagtingin, pagtanaw, at
pagdanas sa mundo. Kaya, babalik tayo sa gawain ng filosofiya. Ubos lakas ng pagtuklas sa katotohanan? Oo. Pero maaari yang makulong sa purong kaliwanagan lamang. Sa huli, uuwi at uuwi sa mabuting kalooban. Maaari kayo makatagpo ng guro na sobrang bait. May kaibigan nga ako, greet pa sa messenger. Happy birthday, mag-ingat ka lagi, namimiss na kita. Ngunit malalaman mong pagkatalikod na pagkatalikod mo, siya rin ang pinakaunang kakagat sa'yo. Pilosopiya, pilosopong tinuriya, di ba? Paano ka naging palaisip kung wala kang mabuting kalooban? Anong silbi ng liwanag na walang mabuting kalooban? Diba? Maganda naman ang intensyon ng mga kuya ni Prinsipe Juan. Ngunit, wala silang mabuting kalooban. Naiputan sila. Sa isang banda, dito nyo makikita ng paggawa ng filosofiya, ubos lakas. Ubos lakas na pakikipagtagpo sa totoo. Ngunit sabay rin, isang pagpapasensya sa meron. Pagpapasensya sa siyang patuloy na nagpapakita bilang pagtatapos. Sa maikling panayam na ito, pinag-usapan ko una kung paano ang filosofiya ay laging nakakagat na sa liwanag. Pangalawa, ngunit sa konteksto ng sapat o sobrang liwanag, maaring ito'y nakakabulag rin. Kung kaya't, kinakailangan natin ng kadiliman para makita yung mga liwanag na madaling malunod ng sobrang liwanag. Mga maliliit na boses na maaaring malunod ng mga malalakas na boses. Mga katotohanang maaaring hindi makita sa kanilang pagkaliit, ngunit mga katotohanang maaaring magdala sa atin sa pakikipagtagpo sa kwago ni Minerva, sumisimbolo sa katotohanan, karunungan, o sa ibong Adarna, ang ibong siyang magdadala ng karunungan, kapayapaan, at kaayusan sa Piedras Platas. Kung hindi ako nagkakamali, gabi rin para kay Boethius ang pagbisita ng tinatawag niyang Lady Philosophy. Kung niyong papansinin, kilala niyo ako bilang bahagi ng kagawaran ng filosofiya sa Pamantasang Ateneo de Manila.
ngunit hindi na. Interesante ang aking nakaraang taon. Laro ito ng liwanag at dilim at paghahalo ng liwanag at dilim. Kaya ko na bang sabihin na kung ano ang nangyayari sa akin? Hindi. Sapagkat patuloy pa itong nangyayari. Patuloy pang nakikipag-ugnay, nakikipaglaro, at nakikipagbuno ang aking pakikipag-ugnay sa totoo. Ngunit sana wag niyong kakalimutan. Sa huli, lagi ang paggawa ng filosofiya ay laging pagsasabay ng ubos lakas na pakikipagtagpo sa totoo. Yon siguro IQ yon o sipag at tiyaga at ng mabuting kalooban. Mabuting kalooban. Maraming salamat sa inyong pakikinig.